So let's see, tingnan natin kung bakit hindi na nga siya nag-online, anong energy ng person na to. So na-pull natin dito kanina is yung tatlong to, and kagaya ng sinabi ko kanina, yung Garnet is about doon sa init, sa passion, sa love. So I hear na nandun siya sa kanyang pinakamalamig na zone, or kung saan, sabihin natin, alam niyo, sexing or not sexing. Kumbaga, hindi mainit ang kanyang pakiramdam right now. Wala siyang attraction sa kahit ano. They are, sabihin natin, pwedeng the writers who are not writing, alam niyo yung wala siyang passion, wala siyang pagmamahal sa kanyang ginagawa right now. The painters who are not painting, the sexual beings who are not sexing. So, dito may loves yung attitude na kung saan right now sa Garnet, kailangan ng passion ng taong to. Kailangan ng inspiration ng taong to right now. In other words, nandun siya sa kanyang dark place, cold place, or cold zone. Nandito din yung slow. So, meron tayong Larimar na nahugot kanina, which is, sabihin natin, andun siya sa pagiging, parang medyo medyo contradict. Kasi ito, my loves, kinakailangan ng passion, pagmamahal. But I hear dito may anger. Dahil nandito yung hot-tempered eh. Ito ang sabihin natin stone din for Aries. Larimar ay lumilitaw para sa mga Aries people na kung saan hot-tempered, nandun yung anger, andun yung galit. So, ibig sabihin yung taong to nangangailangan ng Larimar or nangangailangang magpahupa muna. Maybe kaya siya na nandito na silip natin na nandun siya sa cold, dark zone niya is may nararamdamang galit itong taong to. Kaya kailangan niya ng peace of mind, kailangan niya ng cold, kailangan magpababa siya ng tempered kasi nandito tong Larimar natin. It is, sabihin natin, dito, when you feel like all of the world problems are suddenly just your problem. When anger stands between you and formation of articulate sentences. So, nandito yung ating chill card. Ito kasing Larimar na to, pag lumilito to, always reminding to chill muna. Kasi nga, nandun ka sa hot-tempered, mood mo. So, maybe, wala siyang nararamdaman na passion kahit saan dahil nakakaramdam tong taong to ng galit. Okay? And I hear the rose quartz. Kailangan nga yung dalawang to, bato to, or sabihin natin stone to for love eh. Stone to for love. So the rose quartz, ito yung lumilitaw to pag ang tao ay masyadong self-critical and masyadong sabihin natin kailangan ng healing. Okay, those in the healing arts or those who want to be healed. So, I hear in general energy niya, my loves, na yung taong to is totally wreck, sira, or damage. So, masasabi natin, my loves, na nasaktan itong taong ito or nagagalit itong taong ito. So, bilang partner mo or yung bilang person mo, maiintindihan mo ano kaya yung kanyang pinaguhugutan ng galit, no? Yung kanyang pinaguhugutan ng kanyang galit. And ayan, wala siyang nararamdaman na kahit anong passion sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin, hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan sa kanyang ginagawa right now. Kahit ano ang kanyang hipuin or kanyang gawin ay hindi siya masaya. Kasi nandito yung anger, nandito yung healing. So this person needs to be healed. And by the way, my loves, if you feel resonated with my energy, my loves, meron tayo dyan, yung mga nakalink dyan sa ating comment, sa ating description box. Available na po ulit yung ating return to sender or anti-bullying na Evil's Eye. So mag-avail na po sila. Just click the link sa ating description box. Ngayon, let's see the total energy of your relationship with this person. Ano ba ang meron sa situation ninyo right now?
Ano ang situation na meron sa inyong dalawa right now? Okay, surprise or an unexpected visit, my loves. Pwedeng, kung wala kayong communication right now, bigla siyang magpapakita sa'yo. Not facing the truth. Oh, kaya pala. And unconditional. My loves, I hear na meron pa rin talagang pagmamahal eh. Meron pagmamahal, nandun pa rin, still meron pa rin love. If you are inseparated with this person, wala siyang paramdam sa'yo right now, andun pa rin yung pagmamahal, but andun yung galit. Not facing the truth, irrational or reasoning. Ayaw niyang i-admit totally yung kanyang kasalanan dito, my loves. Hindi niya, kung meron siyang naging kasalanan, hindi niya ina-admit yun. Unexpectedly, meron ditong surprise visit. So, magkikita pa rin kayo ng person mo. And dito, my loves, meron denial. Kung ano man yung ginawa niya or ginawa mo, inano mo sa kanya, pinaratang, sabihin na ina-admit na niya yun. Pwedeng ina-admit niya yun, pinapakita niya ina-admit niya, but deep inside, hindi niya yun hinaharap. Or pwede, my loves, na hindi pa niya accepted yung katotohanan. Okay? Yung mga nangyayari, hindi pa niya accepted, kaya nandun siya sa mood na kung saan wala siyang, sabihin natin, alam niyo yung pag yung taong walang passionate sa kanyang ginagawa, wala siyang energy, hindi siya masaya. Alam mo yun? And this person, totally, nasaktan din talaga siya dahil lumitaw yung rose quartz. I also hear in this relationship, nandun din ang healing, my loves. Pero, kailangan mag-healed ng taong to or both of you mag-healed kasi meron nga ditong Aries energy na kung saan may anger. Okay? Kasi nandito yung genuine certain love, my loves. And eto, yes, I hear na kung tinatanong nyo kung magkikita ba kayo, kung malayo siya, kung makakauwi. Yes, my loves, makakauwi siya because of this pop-up. Surprise visit eh. Kung hindi mo ina-expect, lilitaw siya, my loves. Sa mga hindi mo ina-expect na pagkakataon. And kung tinatanong mo kung darating siya, yes, darating siya, arriving, my loves. Dito. Pag ito yung lumilitaw, arriving siya, my loves. Let's see more. Kasi dito parang mayroong galit, mayroong kailangang magpahupa ng kanyang galit. Pero my loves, kung hindi niya maiiwasan ng isa't isa, kahit na in denial pa, I hear na since na yung person na to yung ating tinitingnan dito, they are not facing the truth. Masyado siyang, sabihin natin, alam mo yung kahit nakasakit siya, ayaw niyang tanggapin yung katotohanan. Ayaw niyang tanggapin, i-accept ko ano man yung katotohanan, my loves. And I also hear na meron pa rin dito, may natitira pa rin. Meron pa rin natitirang love dito, my loves. Unconditional. So, nandun pa rin yung feelings. Kahit na sabihin na ayaw niyang i-admit na nasaktan ka niya. Parang alam mo ito, parang kung asawa kita, kahit na may kasalanan siya, kahit na nakasakit siya. Parang ganun, my loves, yung nararamdam kong energy dito. So, let's pull more para sa clarifiers natin. Kung meron bang something itong person mo, meron ba siyang kina-involve. Pero dito kasi lumitaw na wala eh. Hindi passionate yung person na to. Wala siyang pagmamahal na kahit ano sa kanyang ginagawa. Kung iniisip natin na parang nakikipag-flirt siya, let's see kung i-confirm natin to. Kasi dito, hindi siya passionate. Alam niyo yung pag hindi passionate sa kanyang ginagawa, even they are available, hindi siya makikipag-flirt, yung mga ganong bagay ba? Tingnan natin. Let's see more clarifier. And by the way, this deck, sobrang accurate nito when it comes to clarifier ko. So, let's see. Oh, the square. Ayan. Parang my loves dito ha, nako-confuse ka pero may truth dito, may revelation talaga na paparating. Maaaring dala-dala niya yon, maaaring aaminin niya yon pag nagpakita tong person na to with the sword and rose, my loves. Merong paparating na truth, clarity. Okay. So, meron pa talaga. Kasi dito may truth din eh, hindi ina-accept eh. Ano kayo katotohanan na yun? Maybe ikaw din, my loves, meron kang in denial or hindi mo pa matanggap kung ano yung katotohanan. The golden mirror.
My loves, itong person na to is may pagka-narcissist nga. So, dito, confirmation, in denial ito, yung person na to. Kahit may kasalanan siya, sa isip niya, hindi niya ina-accept na kasalanan niya yun. Ang nasa isip niya, tinatakbo ng kanyang isip, kaya may, ito, yung anger na to, iniisip niya na nasa iyo ang kasalanan, wala sa kanya. This is one-sided relationship, my loves. So, maaaring kung dati hinahanap mo yung taong nagmahal sa'yo, that is just a form of love bombing. Pwede may loves na itong person mo is narcissist, kahit nagkasala is ayaw niyang i-admit, ayaw niyang maging accountable sa kanyang kasalanan. So, tingnan natin sa conditional love na to, kung ito pa paano. Oh, nandito naman may loves, eto ha, you are dealing with narcissist person. Andun kayo sa nagkasakitan kayo, 'di ba? Nagkasakitan kayo, my loves, pero dito ay here na hindi pa ito ang final. Kasi nandito yung permanence nandito yung endurance. So, kumbaga, kung iniisip nyo na huli, ito na, yung last, meron pa may something pang chapter na paparating sa inyo, dahil andun yung genuine love, andun yung growth, andun yung permanence, lumitaw my loves. So, maaaring ito ay part ng inyong, sabihin natin, sa love connection nyo, pagsubok nyo, my loves, na yung taon to is may pagka-narcissist pa talaga, pero ang kailangan dito is endurance, my loves. Kailangan, ikaw sa sarili mo, kaya mo batang i-handle, dahil batid sa person na to, na hindi niya ina-admit kung ano man yung kanyang, meron siyang mga irrational reasoning, hindi niya ina-admit kung ano yung kanyang kasalanan. Pwede din itong person na to is may alam niyo yung hinahide niya kung ano yung totoo niyang nararamdaman, nagpe-pretend siya, hindi niya ipinapakita kung ano talaga yung nararamdaman niya. Kung ipinapakita niya malungkot siya, hindi talaga siya malungkot. Kung pinapakita niya okay lang siya, hindi siya talaga ganun. Pero ito, yung tatlong to, ito yung energy niya right now. Galit siya. And they need healing. They need healing dun sa mga nangyari. Maaari, my loves, na nawalan din siya ng gana sa mga bagay-bagay. Yun yung totoong mood niya. Yun yung totoong energy niya na hindi niya ipinapakita kahit kanino. Let's see message from this person. So, unexpectedly magpapakita ulit itong person na to. Ay, teka lang, wait lang. Ito munang na to. Ayan, yes. Talking. Ayan nga. Dito sa pop-up na to, meron kang news or siya mismo magpapakita with the truth. Pwedeng aminin niya kung ano man ang kanyang mga naging kasalanan habang magkahiwalay kayo. And yun nga, communication din, my loves. Unexpectedly makikipag-communicate ito. Ay here na paparating na, papalapit na itong pagdating ng person mo. So, kumbaga, wag mong hintayin kasi unexpectedly Alam niyo yung may tendency na bigla kayo magkasalubong sa mall na hindi mo alam na nakauwi na pala siya or nakaandyan na pala siya. Kumbaga unexpectedly bigla kayo magkakaroon ng communication. Heartbreak and pain. Oh, alam mo, ito talagang pagka in denial ng person mo. Pwede din sa pag-uusap niyo, my loves, hindi niya talaga i-admit lahat ng naging kasalanan niya Hindi niya i-admit kasi nandito deception and lies. Pwede, my loves, na doon mo marirealize na itong person na to is hindi worth fighting. Alam mo yon kasi kahit na magkausap kayo, nandito yung communication coming. Pwedeng laman din ang pag-uusap na to is, alam niyo, pwedeng mag-cause pa rin sa iyo ng pain. Pwede pa rin. And I also hear yung shocking attack, my loves. Pwedeng andun pa rin yung lies. Andun pa rin yung lies, my loves. Let's see more. Ito talagang na to, out of anger Maaaring meron din siya, my loves, na galit pa sa mga nangyayari. Even na magkaroon kayo ng communication, makipag-communicate siya, deep down, meron siyang galit.
Kaya, my loves, medyo maging alert ka, mag-ingat ka, kasi alam mo yon, hindi mo alam, kasi may shocking attack dito, hindi mo alam kung kailan ba siya magiging okay. Pero, yon, kailangan niya ng healing kasi may galit pa yung person na to. Fear of abandonment, chasing. So, eto my loves, itong person na to, maaaring babalikan ka because they are codependent sa'yo. Maaari my loves na ito din yung isa sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang kumawala. But spirits are telling you, meron ditong security and growth. So, kung ano man, panindigan mo, stability with this 3. Panindigan mo my loves ko ano, dapat may kinalaman dito yung decision mo, permanence and endurance. Panindigan, kailangan mo may panindigan, kailangan mo magpakatatag. Kasi pwedeng ikaw my loves, nandun pa rin yung love. Pero dito kasi, ayun you are dealing with the chaser because they are codependent. Hindi niya kaya, alam niyo medyo chasing itong personality na to because they are fear of abandonment. Diba? Contradict yung yung, so maaaring dito my loves, kinakailangan talaga ng endurance with this relationship. Let's see kung ano. Mamaya natin kung meron kayong tanong na yes or no, sasagutin natin. So, let's see message from this person. I want to be more than friends. So, kung kayo ay magko-closure, kunya halimbawa is yun ang laman ng inyong communication, ayaw nga niya, chaser nga yung taong to. Ayaw pa niyang kumawala. Kahit na alam niya meron siyang mga kasalanan, meron siyang mga deceitful lies, ayaw niya kumawala. Okay? I want more than friends. I want to be more than friends, or gusto pa rin niya yun. Chaser to because they are codependent sa'yo. Gusto niya talaga ng balikan, my loves. I want to feel that way again. And I want you. They are chaser. Yung person na to, chaser to, kasi hindi niya kayang mawala ka. But deep down, they are hurt. They are angry. And masasabi nating nawawalan ng, pwede my loves, since na narcissist sila, hindi niya kayang mawala ka rin sa kanya dahil ikaw yung nakakapag-fulfill ng kanyang emotional needs. Alam niyo yun? They are codependent sa'yo. Pero dito my loves, may pagka-deceitful yung energy niya. So, malaki yung impact na ikaw ay nagpapakatatag para sa decision mo. Malaki yung impact niya sa'yo. Malaki yung naging wounds na naidulot mo sa kanya. So, my loves dito, they are need healing. Let's see more message from this person. So, gusto niya makipagbalikan pero hindi niya ina-admit na mali siya. Diba? Paano yung lesson na kailangan i-apply doon? Paano, alam mo niyo yun, yung ayaw kanyang pakawalan dahil kailangan kanya. I want you, sabi niya, diba? Let's see more. But this person, my loves, meron nga tong, sabihin natin, galit sa mga nangyayari. They are wounded, my loves. And kung iniisip nyo kung ito ay nananamantala sa kanyang situation, no. Wala siyang gana sa mga bagay-bagay. Sa mga pwede niyang gawin, hindi niya ginagawa yon, my loves. I want a fresh start with you. Ayan na naman. Gusto nga niya makipagbalikan talaga. I am jealous person. Ito dito sa na to talaga, kitang-kita yung kanyang personality, my loves. Narcissist, jealous, may pagka-insecure. Pero dito, gusto niya maramdaman ulit yun eh. Kasi ikaw yung nagpo-fulfill ng kanyang ego. Alam mo yon, yung nakakaya kanyang during your relationship, nakakaya kanyang i-handle or napo-fulfill yung ego by staying beside him
I am open to compromise. Ayan, willing siya na gawin kung ano yung mga gusto mo. Bumalik ka lang. I also hear that. Pero may loves, na-cause ng wound itong pangyayari sa iyo, na nangyari sa inyong dalawa, na-cause yan ng wound sa kanya, may loves. Hindi niya yun matanggap. So, nahihirapan siyang i-admit ng mga bagay-bagay. So, let's see. Kung meron kang tanong na yes or no, let's see. No ang sagot, my loves. Deceitful talaga. Pang third na to. Kasi ito, meron deception pa rin eh. Meron pa rin an underhanded behavior dito, my loves. Nandun pa rin yung sa pagsasabotage, my loves. So, may tendency. Andito siya sa point na alam niya yung kawalan mo. Pero, may pagkakataon na pag andun na naman siya, uulit at uulit-ulit siya. Kasi hindi pa siya healed dito eh. Yun pa rin yung kanyang yung kanyang energy, my loves. Ayaw niyang tanggapin yung kanyang kasalanan, ayaw niyang tanggapin yung katotohanan na ginawa niya yun, na nag-cause yun ng pagkasira ng relationship niyo. Ayaw niyang tanggapin yun, my loves. Kumbaga, nandun pa rin yung lies, itatago at itatago pa rin niya yun. Okay? So, pero nandito, gusto niyang makipagbalikan at magkikita kayo, malapit na kayong magkita, malapit na siyang makipag-communicate kasi gusto niya ng balikan, and they are open to compromise. Let's see a message from angels kung ano ang advice ni spirits. Wedding. This situation involves marriage. Pwede din, my loves, magkita kayo sa isang event unexpectedly. Pwedeng may kinalaman ang wedding, may kinalaman ang relationship sa inyong dalawa. May kinalaman ang commitment sa relationship yung dalawa. But iyan yung, may tendency din na magkabalikan kayo, my loves. Kasi chaser itong taong to, hindi to titigil. And let's pull one last message from this person. Okay. So right now, habang hindi pa talaga nakikipag-communicate itong person mo, they need space. So, ito ay patungkol dito sa tatlong lumitaw nung una, connected sa kanyang energy, na wala siyang gana sa mga bagay-bagay. Kagaya ng binanggit ko sa Garnet na to, wala siyang, they are cold, they are in their dark place, in their cold place na kung saan wala siyang gana sa mga bagay-bagay right now. Okay? And this person, may pagka-irritable sila sa kanilang pamumuhay right now. And sabihin natin, hindi siya nakikipag-communicate because they are wounded. They need healing. Kaya, they need space, my loves. Pero once na nag-pop up itong person na to, ayan, andyan yung communication, nandyan, my loves, yung clarity. May mga madidiscover kang clarity. But right now, they need space, kaya hindi siya nag-go online. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.